you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
life to my longing soul. Lumapit sa kanya'y lumapit, pag-ibig niya'y di pagkakait, Diyos ay pag-ibig. Lumapit sa kanya'y lumapit, pag-ibig niya di pagkakait, Diyos ay pag-ibig. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan, huwag kang magduda, manalig ka sa Kanya. Lumapit sa Kanya'y lumapit, pag-ibig niya di pagkakait, Diyos ay pag-ibig. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan, huwag kang magduda, manalig ka sa Kanya. Siya'y tapat sa pangako niya, di Kanya pababayaan. Buhay niya'y pinakaloob, ano pang hindi niya ibibigay. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan, huwag kang magduda, manalig ka sa Kanya. Lumapit sa Kanya'y lumapit, pag-ibig niya'y di pagkakait, Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Good morning! Nakita. Ayan. Nag-aalangan ako kasi guest lang ako ngayon eh. Ayan. Good morning mga kapatid, Comfy Family and CSM sa mga nanonood. Welcome po sa ating Awit ng Pag-ibig CSM edition. Again, continuous ang ating theme for July, Building Healthy Relationship. For the past 2 weeks, na-witness niyo yung mga friendship na nabuo dito sa community, kung paano nakatulong sa journey nila yung mga friends nila. So yung mga na-build nilang healthy relationship. For today, another type of relationship ang ating topic.
Obviously, ang aking mga kasama yung mga comfy workers. Ang topic natin for today is mentor-mentee relationship. Ayan. So, bati muna tayo. Oo nga eh. Naghihintay kami, pati mo. Sabi ko, si Dave, diretso agad Diretso na. O ano ngayon, naghihintay ulit tayo. Magandang umaga po mga kapatid. Ayan. Nagpipigil ako sa sarili ko kanina pa kasi hindi ako sanay nag-guest ako. Muntik na ako magsalita. No? Good morning po sa lahat ng mga kapatiran natin na maagang-maaga pa palagi ay nandito na po at kasama natin. Welcome to Awit ng Pag-ibig, CSM Edition. Welcome to us also dito sa Awit ng Pag-ibig, CSM Edition. Butch, ikaw Good na. morning po mga kapatid. Yung binabati ko ang aking asawa na nasa bahay, na nakikinig at nanonood. Thank you Lord. First time ko dito. There's a welcome. First time ba? Talaga ba? Blessed ko at aawit ako. Ay, naku, Abangan abangan nyo mga yan, kapatid abangan ng awit natin. ni Brother Boots. Okay, good morning mga kapatid. Good morning Jesus and happy, healthy day. Kanina Yun, po kasi naririnig healthy. kay Brother Oo, Dave. healthy. Mukhang healthy talaga yung pag-uusapan. Amen, At amen. happy birthday mga pala sa aking anak. Ayun, Jen, happy Jen, birthday, oh. Sister Jen. Okay. Good morning mga kapatid. Muli, welcome sa CSM. Natutuwa ako kasi for the first time, hindi ako mag-i-interview. Hindi ako mag-i-interview. Ako ang i-interviewin ngayon. amen, Ayan, amen. thank you Lord. Tinatanong ako dati ni Ninong Erne, kami ba ang guest or kami ba ang host? Ayan. For this day, ako naman ang magi-interview sa kanila. Ayan. Abangan natin. So since topic natin mga kapatid yung mentor-mentee relationship, comment nyo lang dyan sa sa comments yung inyong mga shoutout na mga mentor. Ayan, mention nyo lang. Pero before we start mo tayo with the prayer. Ayan, thank you Lord. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Ayan, thank you Lord for this day, sa malayang oras na ibinigay niyo sa amin. Thank you Lord again sa technology, sa aming live streaming today, sa pagpapala, sa favor. Lahat ng aming pag-uusapan today, Lord, walang ibang pupuntahan ng glory kundi sa inyo lamang. And thank you, Lord, lahat ng aming i-share, magsisilbing inspiration, teaching sa lahat ng nanonood, the members, lalo na, Lord, sa mga CSM. Thank you, Lord. Again, wala kaming kaya kung wala kayo. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen. Awit ba muna tayo or... Aawit. Sige, awit muna kami mga kapatid. Huwag mo Yan. kami tatanong Dave. Kung ito ba, magkakabaligtaran. Hindi rin ako sanay na ako yung ng nagpa-facilitate sa kanila. Sige, awit muna kami mga kapatid. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. But as for me and my house, we will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy
Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, lift up His name, delight in the Lord for His goodness. Let us proclaim, lift up His name, delight in the Lord for His goodness. Let us proclaim. Lift up His name, delight in the Lord for His goodness and His love. Thank you, Lord. Saan ba nanggaling yung batas? Na tatlo palagi yung dulo. Oo nga, no? Nasanay lang. Ayan. 2 Timothy 2:2, yan. Isang ano din yan, awitin natin na nagpapakita nung kung paano tayo minentor ni Lord eh. So, talagang and entrust them to reliable people. So, talagang nandun pa lang yung idea ng pagtuturo, pagbe-mentor. Ayan, sige. Bati muna tayo sa mga early joiners natin, ng mga brothers and sisters. Ayan. Sister Rosemary Iwata, good morning. Brother Ricky Samson, good morning. Sister Net Mercado, Rachel, Eleker ba to? Sister Rachel yan, from Ayan. Japan. From Japan. Ayan, thank you Lord for watching. Sister, Brother Louis Belmonte, Sister Victoria Alangguilan. Oh, Alanggilan. Alanggilan. Sister Vicky. Ito Oo, grabe, no? buongiorno, Sorella buongiorno. Vicky. Madaling araw yan. Talaga, grabe. Yes. Thank you Lord po for joining. Jocelyn Denaco, Sister Oriza. Sister Sativa. Tess yan, Sister Tess de los Santos yan. Kaya sabi ko kanina, tulungan niyo ako sa... Kasi yung mga hindi ako familiar. Pero wala, nasa Japan, Italy, nagjo-join sa atin. Yes, No? Thank you, oo. Lord. US, Hawaii. yan. Oo, mga taga-Illinois, nagjo-join din yan. Oo, si Sister Nins, ayan, shout out sa mga sila Nins, sila PJ. Thank you, Lord. Sister Elizabeth Marasigan, ayan. Lorna Pehi. Sister Sally, may gusto ka bang i-shout out yan? Uy, si Sister Carmen Mahia, alam mo Sister Carmen, kahit na yes, oo. nasa kama lang yan at may karamdaman. Laging nanonood Oo, ka rin. oo. Thank you, Lord. Oo. Thank you, Lord. Sister Queenie, Ayan. ng ating Project 4, si Churubi. Ayan. Yes, sila Sister Odette. Sister Odette, hello. Bukas, andito kayo, mga kapatid. Amen. Makati, kita-kits Makati, tayo ano, bukas. dito nga pala kayo. Ayan. So, again, brothers and sisters, since ang topic natin is mentor-mentee relationship, shout out nyo sa comments kung sino yung mga nag-mentor sa inyo sa ministry or dito sa community. Ayan. Thank you, Lord. Simulan ko na siguro yung questions. Unahin ko na si Sister Sally. Uy, Ayan, Sister Sally. Kasi si Sister Sally, known talaga for sa kanyang gift sa praise and worship. Saka sa mga composition. Ito ba ay Sister Sally, sino bang yung nag-start ka dito sa Comfy as worker? Ay, kahit hindi pa as worker, sino bang nag-mentor sa iyo? And para sa iyo, ano ba yung gaano ka-important na may nag-mentor sa iyo dito sa community? ay purihin ang Panginoon. Hallelujah. Nung una akong mapunta dito sa Comfy, hindi pa rin naman ako masyado kasing hindi pa ako masyadong sa pagkanta. Pero I was inspired by Mami Likaya. Kasi tama, sabi nga ni Brother Arnold kanina, talagang ang mami, minsan pag hindi niya masabi, kinakanta niya. Alam niyo yung napakalakas nung influence ng mami sa akin doon sa pagkanta. At most of her songs ay alam niyo yung experiential. Oo. Kaya doon din nagsimula yung pagkakaroon ko rin ng heart's desire na pagkalooban ako ng Panginoon ng mga awitin na more on sa mga naganap sa buhay ko. Kaya thank you Lord kasi nga, yun na nga na sa pamamagitan ng pakikinig ko lagi sa Mami Ligaya. Kasi tuwing umaga yan. Alam niyo pag yan, ang Mami Tiwatarino, tuwing umaga siya, lagi siyang maririnig mo naman, may tumutugtog doon sa taas. At yun pala ang Mami na yon, lagi siyang kumakanta ng pagsamba sa ating Panginoon. Kaya ako naman po habang nandun lang po naman ako sa baba din ng Mami, nagsisimula na rin bigyan ako ng Panginoon
ng mga awitin na mga scriptural songs pa ngayon at nagpapasalamat ako kay Lord kasi through Mami Ligaya, sabi nga ng napaalala ko, sabi ni Pastor Alex, ang pamanas ng mami sa'yo ay kanyang mga awitin. So, tuwan-tuwa ako. Alam niyo yung mapamanahan tayo minsan kasi ang ine-expect mo manang material. Pero napakapalad ko sapagkat ako ay nakamana ng spiritual na mga gifts na galing sa Mami Ligaya. At nagpapasalamat ako ngayon po. Ito po, ginagamit na po natin for the glory of God. Ayan, thank you, Amen. Lord. Sabi nga ni kanina, nag-uusap kami din ni Sir Sally. Si Mami kasi, ang teachings niya, minsan dinadaan niya sa songs. Yes. Talagang kahit ano lang, one stanza lang, halos yung laman ng song eh. Talagang, kasi effective din siya in a way dahil nakakanta. In times of trouble, bigla mo papasok kasi yung kinante ni Mami sa akin. Ay, meron akong konting sharing lang May naalala ko nung nandun siya sa taas. At that time, meron din akong dinadala. Alam niyo kanina yung kantang kinanta niya? Dalangin ko sana'y iyong dinggin pagkat di ko kayang lutusin ang suliranin. Ang iyong mukha ay huwag mong ibaling. Pag-ibig mong wagas ang iyong kapagan sa akin. Alam niyo yung time na yon? Sabi ko, naku, lakas naman nung dating nun sa akin. Kasi parang pag may dala-dala ka, biglang maririnig mo, dalangin ko sana yung dinggin. Alam mo yun na, kaya lalo akong nagbigay ng inspiration sa akin na humingi talaga ako ng mga awitin sa Panginoon na ngayon na ito ay talagang minsan through songs, ma-apply mo yung buhay mo na, ito, binigay sa akin to ng Panginoon, kaya kailangan ipamuhay ko at ganapin ko sa aking buhay. And thank you, Lord. Amen. So, you can say, Sister Sally, na yung way of composing mo sa songs, no? Yun na yung nakuha mong Amen, style amen. from Mami din, Yes, no? yes, Based on experience, based on kung ano yung leading din ng Holy Spirit kasi hindi ka rin makakakompose nung walang leading eh. And thank you, Lord. Ngayon ba, marami kang mini-mentor ngayon eh. Halos lahat ng area may chatroom eh. So nakita niyo naman yung reach ni Sister Sally. Lahat ng mga praise and worship, tatawag sa kanya kahit alas 11. Ayan. So sino ba ngayon ang mga mini-mentor mo ngayon, Sister Sally? Purihin ang Panginoon. Sa mga choir kasi, alam mo actually, lahat yun sila sila talaga na nagchat-chat. Pero meron akong laging pinipiling isang leader sa kanilang example Makati. Kasi mahirap kasing hindi mo pwedeng hindi sila pwedeng maging leader lahat. So meron isa talaga akong inassign na ito, turo mo sa kanila to, papadala ko sila ng mga voicing guide nila. Tapos yun na nga, napakahirap kasi mag-mentor lalo na pag wala yung puso ng taong yun sa ginagawa niya. Di ba? Kaya napakahalaga ng meron siyang heart dun sa kanyang ginagawa. At kasi kahit mahirap, pagka nandun ang puso niya sa ginagawa niya as mentor, alam nyo, mai-enjoy niya ang kanyang ginagawa. Kasi nga, ginagawa niya to nang galing sa kanyang puso. Amen. Iba talaga kasi pag may obedient na heart. Yes. Kasi kahit i-correct mo siya, bigyan mo feedback na hindi favorable sa kanya, tatanggapin niya kasi talagang siya, may puso siya na mag-serve and yun. Basahin ko lang yung shoutout ni Sister Shane, Shoutout daw kay Minister Ninong Ed. Nagme-mentor daw sa QC Band. Ayan, thank you Lord, Minister Ed. Nag-mentor din sa amin yan sa Makati. Ayan, sige. Sunod ko na siguro bago kayo kumanta, si Ninang Ria. Ayan, Ninang Ri. Ayan, bago kita tanungin as mentor, as mentee muna. Sino bang yung naging mentor sa community and gaano ka-important sa iyo yung experience na yan? Ayan. Good morning mga kapadudulet. Kasi sa spiritual life natin, di lang kasi isa yung nagiging mentor natin eh. Tapos habang as you go along with your relationship with the Lord, may mga, naiiba siya. Sa akin unang-una kasi, ang totoo, ang nag-mentor sa akin ay si Sister Leonie at si Sister Selly.
de Los Santos. Kasi yung prayer meeting ng BF Resort, alam mo ngayon ko lang nakita na sa BF Resort ay 4 kaming naging worker sa prayer meeting na yon. Sister Selly, Sister Leonie, si Ninang Kit, Marikit. Diba? So, ay, pati pala si Ima. Pati si Ima. Daming namin pala naging worker doon. So, doon sa nag-uumpisa ko, yung si Sister Leonie talaga, tsaka si Sister Selly. Tapos, pagdating naman sa, sa leadership, ang naging mentor ko, ang mami. Pagdating naman ngayon naman talaga, ang mentor ko talaga ngayon si Pastor. Hindi nag-iiba di ba? Nag-iiba. Ano ba yung susunod na question mo? Hindi ako sanay ng Alam mo, masyado akong pigil na pigil kasi baka mamaya hindi na Okay ako. lang yun, Ina. Pag nagsalita ako, dire-diretso Gaano ka-important for you yung experience na na-mentor ka? Yun. Okay. Sobrang importante po kasi ng mentoring, mga kapatid. Ano ko siya, sa isang analogy, no? Meron akong halaman na ibinigay sa akin. Nung kinuha ko yun sa kapatid ko, tayong-tayo, ganyan. Nung nilagay ko sa loob ng bahay, gumanyan sila. Yung mga dahon niya. Sabi ko, bakit nung kinuha ko sa'yo, proud na proud to? Sabi niya, napunta sa comfy, kaya naging humble. Gumanyan lahat yung dahon. So, ang ginawa ko, kumuha ko ng isang pole, na sturdy siya, tapos, itinali ko siya doon. So, ang mentoring is like that. Meron kang isang matatag na puno o something na itatali mo siya doon. Hindi ang growth nung halaman na yun ay hindi nakadepende doon sa pinagtalian mo. The same thing, ang mentor, hindi siya hindi siya responsible for the spiritual growth of the mentee. Si Lord ang may gagawa nun. Ang Diyos ang gagawa nun, hindi ikaw. So same thing din yun, itinatabi siya or itinatali siya doon sa mas malaking puno para maalalayan siya. Hanggang sa tatanggalin mo na yung pagkatali nun kasi strong enough na siya para tumayo. Pero habang siya'y, hindi pa, kailangan niyang Oo. So, ganun ka-importante yung mentoring. Ang Diyos kasi, gumagamit talaga ng tao for the spiritual maturity of others. Pero aid lang tayo. Okay? Do not hear what I'm not saying. Aid lang po ang mentor. Kasi ang spiritual growth, ang Diyos lang ang pwedeng gumawa nun. So, ganun siya ka-importante kasi maraming mga papasok sa Christendom na lito, nangangapa, hindi alam kung ano ang gagawin. Yung iba nga hindi niya alam, ano kaya talaga ang spiritual gift ko? Doon ngayon papasok yung Tapos yung iba naman, paano kaya ako gagawa ng ganito? Paano ako makakapag-serve kay Lord? Doon ngayon papasok yung mga mentor. So, importante siya kasi malilito yung mga iba kapag walang ganon. Sinabi ni Ninang Ray kanina yung term, yung dapat didikit siya sa matatag. Matatag in a way, talagang tested na yung faith nito. Actually, requirement yun The first requirement of a mentor is Christian maturity. Kasi you cannot teach what you did not learn. Di ba? So, kailangan mature talaga. Kasi mahirap i-handle din, lalo na kung may mga tanong na hindi pwedeng sagutin ng baby Christians, no? Kasi pag nagkamali ng payo and all, nasa loob nga ng community. Pero kung hindi pa ganun hindi kasi pwedeng leading a blind. Hindi Kaya number 1 talaga for a mentor is Christian maturity. Parang dapat nauna ka na doon para maihatid mo sila doon. Mahirap kasi talagang as mentor, parang hindi mo alam, kaya ikaw ang magli-lead sa kanila doon. Oo, mag-stand ka kasi, mag-stand ka beside that new believer
ang o-offer mo lang sa kanya is strength na magigain niya kay Lord Amen. habang siya ay lumalago. Amen. Yan So, lang. take note yan, CSM, ha. Make sure na you mingle or nagte-take time kayo to, magkwentuhan lang to, spiritual leaders. Oo. Kahit yung mga simpleng kwentuhan sa biyahe, pa-outreach. Tama. Nagbi-build dyan paunti-unti ng ng growth natin. Yung mga simpleng kwentuhan namin nila, Pastor, habang naghihintay ng turn namin sa basketball, yung mga little by little na yun, nakaka-pick up ako ng konti sa kanya. Alam mo ba, Dave, na si Pastor ay ganyan? Maano siya, magaling siyang makinig. Tapos dati, nung panahon ng mami, may mga bisita tayong mga pastors from abroad. Actually, nasabihan nga yan ng isang pastor dati na kapag wag kayong lapit ng kaagad na kasi parang nagpa-pray pa yung isa, pero ganun siya, yung tanong siya ng tanong, basta lagi siyang ganun. Yun din po kasi napansin ko sa mga talagang experienced na mentor. Nandun yung hunger nila to share yung wisdom and yung experience nila. Either naranasan ko na yan, nagkamali na ako dyan. So, tapos pag may na-realize siyang isang topic na appropriate doon, talagang ipapasok niya kagad yung Word of God. Wala siyang sasayanging opportunity. Ayun, thank you, Lord. Yan, sige. Aawit po muna si Ninang Ria tsaka si Sister Sally. Ayan. Thank you, Lord. Okay. Kakantahin ni Sister Kakaitain namin ni Syria. Oo. Kasi alam mo, ang greatest mentor, Si Lord. si Lord. Si Lord Amen. pa Yung rin Holy na, Spirit na sa atin, yan ang Yes, ating oo. greatest mentor Amen, talaga. amen. Kanta ni Dokto, no? Yes, Author. Sometimes I feel low, uncertain where to go. I've been down, protracted from my dreams. But you taught me to hold on, you told me to go on. You taught me that life is a battle to fight, but you will be with me, and you are in me. You taught me to be brave and strong. You taught me to withstand temptations. You are good to me. You never let me fall. Your promises are true indeed. Your word sustains me every day. You are good to me. You taught me, my Lord. I have been blessed to have you by my side. You look at me, hold me with your love. But you taught me to hold on, you told me to go on. You taught me that life is a struggle to fight, and you will be with me, and you
me to withstand temptation. You are good to me. You never let me fall. Your promises are true indeed. Your word sustains me every day. You are good to me. You taught me, my Lord. I am grateful to you, oh Lord. I will bless your holy name. Thank you for teaching me, oh Lord. You taught me to be brave and strong. You taught me to withstand temptations. You are good to me. You taught me, my Lord. Thank you, my Lord. Amen. Yung pag binasa mo yung buong lyrics pala, all about mentoring. Yes, oo. You taught me, lahat ng susunod doon is be about brave, to be teach, to be strong. brave, to be strong. Amen, You taught me when life is, may struggles. Battle, may struggle to Sabi ko fight. naman ni Ninong Erno, parang saktong-sakto pala talaga sa... Marami pa rin pala tayong songs about mentoring, ano? Ayan, thank you, Lord. Ikaw ba, Sister Sally, may mga struggles ka na, na napagdaanan mo dahil na nalampasan dahil sa songs or turo ni... Oo, marami. Kasi talaga sabi ko nga sa inyo, ang awitin ngayon na mga ibinigay ng Panginoon ay talagang naganap muna, experience muna. Bago ko naawit to kay Lord. Pero talagang the best teacher is the Holy Spirit, ang ating Panginoon na siya nagbibigay ng inspiration. Alam mo, pagka ni-inspired ka ni Lord, gagawa ka lang ng gagawa ng pinagagawa niya. Oh. Kaya iba yung quality ng mga songs din natin kasi talagang Amen, amen. may hugot. Based sa experience, sa goodness ni Lord. Ayan. Next na aking tatanungin, ito, tapusin ko na yung ni Butch. Ayan. Alam ko kasi kantang-kanta na si Butch. Ayan. Sige, Brother Butch. Ito, tinatanong ko kasi talaga dati si Butch. Nung nag-start din siya dito sa Comfy, sino yung kanyang mentor? Obviously, si Ninang Ria, isa sa mga mentor niya. Ayan. And sobrang naging malawak yung impact ng relationship din nila. Pero hayaan ko na si Brother Butch sa kwento. Paano ka na mentor and gaano ka-important sa'yo as kung anong worker ka ngayon yung naging mentoring niyo? Ayan. Ayan. Thank you, Lord. Totoo po yung sinabi ni Sister Ria kanina po. Kasi po, talaga naman na yung sa paglago mo kay Lord, lalo na ako, worker ako, iba-iba talaga yung ibibigay sa'yo ni Lord. Kasi parang, grade 1, ito yung mentor mo. Ito yung teacher mo. Tapos, pagtapos ka na doon, tapos na yung paggamit ni Lord doon sa amin, nag-mentor sa'yo, papalitan kasi ibang knowledge na, ibang wisdom na dapat ang matutunan mo. Parang sa school, iba-ibang teacher, bawat subject. Bawat subject. So, nung una, syempre, unahin ko na si Brother Gilbert. Kasi si Brother Gilbert, yung kapatid ko pong yun. Shout out, Brother Nag-start kasi ako dito nung nakitira ako sa kanya. Tapos, lagi niya sinasabi sa akin na pag tumira ka dito, hindi pwedeng wala kang gagawin. So, yun nga, marami akong natutunan doon. Pero yun, medyo sandali lang yun. Ang isang bagay na na-bless din po ako, yung hindi ko alam kung paano yung pagkilos ni Lord dito eh. Bigla akong si Ninong Larry.
nakita niya kasi ako naglalagay ng mga ulam sa sa office. Isa yun sa mga trabaho ko maglagay ng mga pagkain sa taga-opisina. Tinawag lang niya ako. Wala naman talaga akong alam sa opisina. May konti akong alam sa accounting pero para masyadong wala yung kumpara sa talagang nag-opisina. So, yun, tinawag niya ako. Tapos, napunta na ako sa accounting. That time, isa sa mga mahirap pasukin, yung, sabi, for the lack of the better word, yung accounting. Kasi syempre, hindi naman lahat talaga nakakapag-opisina rin naman dito, yung time na yon. Tapos, napunta ako doon. Tapos, yun, tinirin ako. Hindi lang si Ninong Larry, si Lola. Si Lola, grabe yung training kay Lola. Kasi si Lola, auditor po kasi si Lola eh. Si Lola, natutuwa ako kay Lord kasi parang sino ba ako para pagkatiwalaan? Si Lola kung yan sa akin, mag-train yan, parang, oy, ano mo to, i-dissect mo to, i-separate mo to, gawa mo ako ng analysis nito. Basta ito lang ang gusto kong makita. Ganun. Tapos, dati, nagpa-file lang ako, naghawak na ako ng mga ledger, ng mga account, tapos, nasubukan ko rin mag-bank recon, naturuan ako nila Sister Line, Sister Joy, yung mga pagbabank recon. Ayan. Tapos, si Sister Elisa Orap, yung bago umalis si Sister Ninang Elisa Orap, ninang ko pala siya, Sister, Ninang Elisa Orap, bago siya umalis, yung trabaho niya sa accounting, ako yung humawak. So, bago siya umalis, tinuro niya sa akin yun. Kaya, tapos, ang lawak ng mga nag-train sa akin. After noon, ayun, I'm so blessed naman talaga na nung napunta ako sa, nung nasa admin na ako, nalipat na ako sa accounting, nawala na ako sa accounting. Dala-dala ko yung knowledge ko sa accounting sa treasury. Kasi yun din naman yun eh. Yung after ng trabaho, parang ganun din naman ang trabaho, halos parehas din. Kaya nagamit ko talaga siya. Natuwa ko sa pagtitrain ni Lord. Natuwa ko sa pagtitrain ni Lord. Pero I'm so blessed kasi yung makasama ka ng leader, nila Taria, Pastor Alex. Sobrang blessed ako kasi hindi lang siya pang-admin eh. Hindi lang pag-admin yung natututunan mo. Kasi si Taria kasi, hindi lang siya sa admin, preaching din siya. So, yun nga yung medyo mali ako. Pero ngayon, natututunan ko na yon kasi, syempre, preaching the gospel tayo eh. So yun yung bagay na hindi na, nagugustuhan ko na rin. Nagugustuhan ko na siya yung Dati preaching. hindi. Dati ligtas na ligtas. Kasi ayan. So natutuwa ako kasi sobrang daming bagay ang natutunan ko na hindi lang admin, pati preaching the gospel. At ang napaka-bless ako kasi yung relationship namin nila Pastor Asisteria, marami akong mga mali, pero never akong nakaramdam na down ako. Yung mga corrections nila sa akin ay yung hindi siya nakaka-down. At ni minsan, hindi ako nagtampo. Yan, glory to God yan. Buti na lang. Ni minsan hindi ako nagtampo kasi alam ko yung mali ko. Tsaka, leader sila. Ang mga leader kasi, nakikita nila yung mas malawak ang nakikita nila kesa sa atin. Kasi yun ang pagme-mentor, di ba? Sinishare nila yung experiences nila, pinapass nila yung experiences nila at wisdom nila na mas malawak kesa sa'yo. Yeah, thank you, Lord. Grabe yung word na, habang nagsasalita si Brother Butch, yung entrust, no? From the law, pinakamababang role sa office. Hanggang sa siya na yung nag-handle sa treasury, it's ledger, ganyan. So talagang ang laki ng bagay na napagkatiwalaan ka. Nabuboost din yung confidence mo kasi pinagkakatiwalaan ka ng nagme-mentor sa'yo. And I agree doon sa experience na yung hindi ka nagtatampo. Kasi they're coming from a position ng love and care. And gusto nilang mag-grow ka. Hindi yung, gusto ko lang i-feedback dahil I hate you. Or hindi ganon. Sister Sally. Ay, may singit lang ko. Okay, may word ko. Ay, Wala kang mic. Baka napatay mo. Ay,
Napatay mo nga. Ay, hello. Sorry po. Okay. So, Proverbs 1:5 po, sabi dito, a wise man will hear and increase learning, and a man of understanding will attain wise counsel. So, may dadagdag ako kasi, di ba nasabi ni Brother Butch na para kang grade 1, iba yung magtuturo sa'yo, pag grade 2, college, iba na rin. Ang nag-ano sa akin nga pala ngayon ni Sister Rhea din. Ano siya? Number 1, she is my beauty consultant. Wow. Number 2, Your Avon lady. wait. She is my heart consultant. At yung pangalawa, yung pangalawa ng po, yung my right way of living consultant. Hindi kasi ano lang po ito Pero hindi ako po ang mentor niya sa speaking niya. Ito po yung sinasabi ko kasi alam niyo totoo lang to. Minsan hindi ka naman masasaktan kasi matutuwa ka sa correction niya. Lagi ako nako-correct ni Taria. Sal, Lagi. yung tawa mo. Ang lakas kong tumawa. Tapos, Sal, yung salita mo naman, ayusin mo naman. So, nag-explain ako lagi sa kanya. Tapos, yun nga, thank you, Lord. Lahat. Kasi simula nung naayos ako, alam niyo, sa totoo lang, naayos ang pananamit ko. Kasi nga, lagi nga po kaming kasama ni Sister Rhea. And I thank God. Lagi pa naman sasabi kita rito, Tari, I thank God for you. Kasi, natulungan mo ko. And I know naman na hindi naman magaganap yung kung wala yung love. Kaya, tama yung sabi ni Brother Butch na, kasi po, ang mentor po, meron po kasi silang nakikita sa atin or potential na kaya mo. Kaya hindi kanya binibitawan. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord kasi siguro kung binitawan ako ni Sir Rhea. Kung binitawan Di, alam mo, ang mentoring kasi is a relationship. Amen. Kasi siya teaching relationship. Pag walang relationship, mahirap. Mahirap. Kaya dito, si Sister Sally, kung siguro yung pag-correct ko sa kanya, kinorek sa iba ko in-apply, magagalit sila sa akin. Totoo yun, totoo Pati yun. si Butchoy, si Butch, pagka yan, ang understanding namin ni Butch, pagka pinagalitan kita mamaya, wala lang yun Kailangan ko lang yun, ganon. Kaya minsan kapag alis ni Butch, sabi ko, parang nasigawan ko pa yata si Butchoy. Pero ang nakakatuwa sa kanya, sabi niya, Tari, okay lang sa akin yun kasi hindi ibang tingin ko sa'yo. Yes, Sabi niya ganon. So, sila Sister Sally din, ganyan din, na minsan siguro pag iba sinabihan ko talaga magagalit sa akin, Pero sila hindi. Hindi. So, it is a teaching relationship. Kasi ang mentoring, ang pinaka-main niyan is you help others to see kung paano ang sumunod kay Lord. Actually, yun ang mentoring You teach them, you help others see what it looks like to follow Jesus. Kaya napaka-importante talaga nung relationship. Amen. Yun lang. Thank you, Lord. Lord. Brother Butch, Ayan, sige, dagdagan ko na rin. Ayan, isang bagay din na natutunan ako kay Taria, yung pananalita. Ayan, kasi lagi niya akong kasama nga. Siyempre, hindi lang naman sa mga prayer meeting, ako nakakasama nila Pastor Arx Taria. Siyempre, pag yung nagdi-deal ka, di ba? Kung maghahanap ka ng mga lugar, o makikipag-usap sa talagang todo ko tingin at todo ko pakinig kung papaano siya makipag-tumawad. Ayan, hindi naman yung Nakuha niya sa akin yung yung matipe. hindi na legacy. Siyempre yung discount naman na yun. Alam mo, tumatuwa ako, na-apply ko yun. Na-apply ko talaga yung kapag ako na mag-isa. Halimbawa, kasi siyempre minsan, naghahanap kami ng ia-outing nga, na-apply ko yun. Yung mga pagkuha ng discount, tapos kung paano ka makipag-deal dun sa kausap mo, na-apply. Tuwan-tuwa ako dun. Sabi ko, paano ko naiisip yung mga ganung bagay? Kaya hindi naman ako ganun talaga. Kaya sobra yung mga natutunan, pati rin sa mga choices, sa mga decision mo, mga future decision mo, talagang nakakatulong talaga yung mga wisdom na natututunan mo dun sa mentor. Kaya, thank you, Lord. Yes. Sige. Awit mo muna si Brother Butch. Makinig kayo mga kapatid. Makinig kayo mga kapatid. Ay, ito hindi ko po siya minentor dito.
Dininay. Ayan. Hindi. Minimentor din namin yan nila Sally sa kotse. Sa kotse, may ano yan. Kailangan ko po na interpreter, Sir Sally. Lord, I am nothing without you. Teach me, oh Lord, to do your will, for you are my hope. You are my strength. I delight to do your will, my Lord and my God. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Thank you, Lord. Sabi ni Sister Girlie, no? In fairness, Brother Butch, nag-improve yung pag-awit mo. So, namamonitor nila. So, sa mga susunod pa pong singing engagement here, Brother Butch, Abangan nyo bantay si tayo. Brother Butch. Parang ikinagugulat nila, Butch, na kakanta ka kanina, oh. Yehey, Brother Butch, nice. Sabi ni Sister Pauling. Ayan, thank you, Lord. Dako na ako sa aking ito talaga, iba rin ang pinagdaanan ko dito. Parang yung hugot ko. Iba rin yung pinagdaanan namin dito kasi talagang, to the point na talagang sisigawan na kami. Talagang, andun na yung relationship. So talagang ganun yung closeness and anak at tatay na talaga yung turing. Ayan, kay naman, Ninong Ernie. Welcome natin si Ninong Ernie. Good morning. Bilang si Ninong Ernie kasi alam ko nandiyan pala siya? Nandiyan ka pala. Sorry, nandiyan ka pala. Kanina pa katabi Hindi natin naririnig kasi yung boses. Parang nakikinig lang siya kanina pa sa atin. Ilang taon ka sa sa corporate Corporate world, 12. 18 years old pa lang tatrabaho na So ako. has 12 years. Siguro mga almost 15. Sa community ilang taon. 38, 39. More or Ayan, I less. guess yun nga yung gusto kong malaman kay Ninong Ernie. So ano bang difference nung kasi I bet may mga na-mentor ka na rin sa iyong corporate gig. Gig And talaga. dito sa community, ano yung difference para sa iyo nung dalawang klase ng mentoring doon? Okay. Sa corporate world, it's more of skills kasi. Di ba? It's more of, siguro pag sinabing mentor ka doon, it's more on teaching the person to be more professional. Ayan. So, yung ethics and everything, ang kaibahan lang doon ay dahil ako mismo hindi pa name-mentor sa spiritual, so hindi ko name-mentor sila masyado sa spiritual. It's more on sa corporate world, yung ethics, yung proper behavior. Unlike sa spiritual, kasi pagdating sa spiritual, kumbaga sa usapan, personalan na yan. Sabi mo nga kanina. So yun ang kaibahan na it's transforming the very person
unlike sa corporate world, it's more of the paano ka maging efficient, paano mo dapat gawin ito, paano ka mapopromote, tipong ganon. Ang isang nakita kong difference kasi may tinatawag din na mentor na hindi pala mentor. Merong mentoring na, for me, mentoring kasi is making the person be what God has purposed him to be. So, nandyan yung allowing the person to make mistakes, allowing the person to show his vulnerability. Hindi yung nagme-mentor ako kasi mas superior ako sa'yo, mas experienced ako sa'yo, mas marami akong alam sa'yo. Hindi ganon. Kung hindi yung samahan kita, sabay tayong lumago. Yun siguro yung, kasi ang pananaw ko lalo na sa inyo, siguro mas clearer yung pagme-mentor ko sa CSM ko nung nagsisimula. Ang tingin ko kasi sa inyo mga anak ko. Kaya pwede tayong magsigawan. And that is something that I always try to work out with you people kasi I want to come out the real Dave, the real Pearl, the real angel, no? Na hindi ako kailangan ma-offend na iba yung opinion ninyo sa opinion ko. So, ang mahalaga lang dito is we come up with a real solution to the problem na yung relationship natin dahil doon mas lumago. Sabi nga ni Sister Rhea kanina, it's a teaching relationship. But it's more of relationship. No? Sa akin, alam nyo, ang frustration ko, noong bata pa ako, sabi ko, bigyan nyo na, kay Lord, nagpag-usap na, bigyan nyo naman ako ng mentor. Wala eh. natapos, walang mentor. Nag-umpisa ang mentoring ko, not because she taught me anything, but her life impacted me. Mahalaga yun eh. Maaring, ako, pwede ako mag-mentor sa'yo, turuan kita. Pero yung buhay ko hindi nagka-impact sa'yo eh. So sa Mami Ligaya, it's more of yung buong buhay niya, yung buong kwento ng buhay niya, at nakapakaganda kasi hindi siya perfect, paano niya itinuro sa ating lahat, paano siya nag-mentor. So kasi hindi ako nakatira dito eh. Nasa labas ako. Pero yung buhay niya, yun ang nagbigay sa akin ng inspirasyon to seek more of God. So mentoring spiritually is pushing the person to seek more of God. Kasi yun din ang ginagawa ko. Dahil ang mentor ko talaga ay si Lord, no? The mentors are there to impact your lives. Because eventually, ituturo sa iyo ng Diyos kung ano yung direksyon ng buhay mo. So, napakahalaga sa akin yung relationship. Kaya kahit nga tayo nun sa core, and I love that, no? Na merong freedom ang bawat isa na sabihin yung gustong sabihin, magsalita, kung gusto mo medyo sumigaw, sige, di sumigaw ka, na making even the mentor, making himself vulnerable, para hindi sabihin na ako lang nakakaalam, ako lang ang tama, na ang siguro maganda example si Patrick, pinilit niya maging chemical engineer, alam ko naman pag naging engineer siya, susunugin niya yung factory, no? Dahil shout out sa anak ko. So after 3 years of chemical engineering, umiiyak sa akin, ang sabi sa akin, sorry papa, ayoko na nito, hindi pala talaga para sa akin ito. So sabi ko sa kanya, talaga namang alam, hindi ko gusto yan para sa'yo. But yun na nga, mentoring is allowing people to make mistakes. Hindi babantayan mo, hindi controlling, hindi yung mini-mentor kita para maging kagaya kita. Hindi ba may mga tatay na gano'n, di ba? O may mga leaders na para makagaya kita, para makita ko yung spit and image ko sa'yo, which is very, very wrong. No? Kung hindi mentor tawag doon, manipulator. So someone who could impact your life, that it will inspire you to be who you really are as God has intended you. Medyo mas risky kasi walang rules, meron lang boundaries, pero walang rules na dapat. Kasi hindi mo naman alam din kung ano ang ginagawa ng Diyos sa taong yan. So sa bawat isa, ang success ng mentor is parang magulang. No? Kasi ang tingin ko sa mini-mentor ko is mga anak ko. It's always like that. Kaya minsan tawag ko sa inyo, anak, ganyan. Kasi sa akin is gusto kong tumayo kang mag-isa na matuto ka sa mga mali mo
And at the same time, makita mo na hindi talaga, yung sinasabi ni Rhea, hindi talaga ako ang kailangan mo. Kumbaga, ako'y kahoy lang na sandali lang ako sa buhay mo. Dadaan lang ako sa buhay mo. Pero hopefully, mag-i-impact yung buhay ko sa iyo para lumapit ka pa sa Diyos. Parang wala. Naka-off ka. Ayan, sorry. Ayan, yun nga yung kanina din sinabi ni Ninang Rhea na aid yung mga mentor. It's not yung goal na gayahin mo ko, kailangan sa end nitong mentoring natin, more of me, ikaw. Yes. Ang goal natin yun nga yung difference sa Christian mentoring. Ang goal is maging Christ-like yung mine-mentor mo. Yes. Hindi yung Yun kailangan lagi ang main eh. Oo. Yun lagi ang main. Gusto ko yung sinabi ni Ninang Ernie about dun kay Mami Ligaya na hindi siya perfect pero nagme-mentor siya. I guess, yun po ba ang number one? Anyone can answer, no? Yun po ba ang number one na hindrance sa nagme-mentor? Like, di ako perfect, di ako worthy. Sa akin Isa pa lang yun. is, kung magiging mentor ka, dapat alam mo kung sino ka. Kasi kung hindi, ang lakas ng tendency na sabihin mo na, oy, kita mo, alam ko, ikaw hindi mo alam. Di ba? Parang ang nangyayari tuloy is, mentoring is, I am also learning. See? Hindi lang yung ikaw lang ang tinuturuan ko. Kasi ang process of learning is something that is lifetime eh. Sabi nga, naalala ko yung definition ng teacher, ang isang tunay na teacher ay isang teacher na bababa sa level ng kanyang estudyante at sasamahan niya ang kanyang estudyanteng tumaas at lumago. So, hindi ito yung ako lang nakakaalam kasi ang mentor nagkakamali rin. Yes. So, pwede kong sabihin na, ay okay, sige, mali ako. Pag ginawa mo yun sa mentee mo, mas re-respetuhin ka eh. Kasi sinasabi mo na, itong taong to sincere, kasi, I like that word, I love that word, vulnerable. Pagka mentor ka, alam mo yung authority mo, pero hindi yung authority mong hahawakan mo. Kasi ang mahalaga sa'yo ay yung taong pinagkatiwala sa'yo na at ang kaligayahan mo hindi, ay, mas ano pa siya, mas ganito pa. Hindi ka darating sa point na, naku, baka mas, hindi ba sa office ganon, mas mahusay pa sa akin ito, baka mas magaling pa sa akin. Hindi, ang reward, parang sa mga anak, di ba? Ang reward mo, nakita mo yung anak mo, nagtagumpay. Ang reward ng mentor ay makita niya na tumayo, nagtagumpay, at higit sa lahat, lumapit kay Kristo. Kasi pwede naging successful yan. The best preacher, the best song minister. Pero hindi makita si Kristo. Yes. Wala lahat eh. Sayang lahat eh. Kaya nga hinahanap ko si Kristo sa'yo every time. Hindi. Hindi. Natutuwa nga ako sa core kasi nakita ko, wow! Alam niyo yun na you're all there and you're working out with the Lord. Lagi kong nga ipagmamalaki. Tignan niyo sila, nagtatrabaho sila. And yan. Iyon ang quote-unquote pride ng isang mentor. At iyon ang pwede kong ibigay lamang sa Diyos. I have done my part because alam mo, ang mentor napakahalaga kasi pinagkatiwalaan ka eh. Amen. Kaya alam mo naman yon, marami akong alam na sekreto sa inyo. Ayan. One time, I even talk to you personally. Yes, di ba? amen. Pero yung lahat ng sekreto nyo, hindi ko kinikwento. Kasi mentoring is trust. And once ikwento ko sa iba, that's a betrayal of trust. Hindi ka nalalapit uli sa akin. So it's Ang dami trust. namin kalokohan. Amen. Oh. Okay, so In general kasi, regardless of your age, if you are a Christian, you are called to mentor others. Yes. Yun ang difference ng spiritual mentoring tsaka dun sa world. Oo. Kasi dito, kahit na minsan alam mo natututo tayo sa mas bata sa atin. Oo, tama, Di ba? tama. Hindi naman porke mas bata siya, wala kang karapatan na ano ko ha. Kasi alam niyo kung bakit po. Minsan, yung idea na yun na if I am a Christian, I am a mentor, minsan terrifying yun sa iba. Yung idea na yun. Pero hindi mo po pwedeng iwasan yun kasi yung reliable and Christ-centered relationships are one of the primary way na ang Diyos mag-transform ng tao.
Kaya sa atin, once na nag-declare ka na I am a Christian, whether you like it or not, mentor ka na kaagad. Kasi yung iba, hindi mo ba, yun ang kaibahan sa mundo. Sa world kasi, once pwede kang mag-mentor, sabi mo, basta, pulutin mo lang yung maganda sa akin. Tapos yung mga iba, wag. Yun ang mentoring sa world. Pero kasi sa, yung Christian, sa church kasi, yung mentoring doon, hindi pwedeng ganun. Actually, ewan ko kung na-experience nyo na, may nagsabi na ba sa inyo na hindi ko naman siya mini-mentor. Hindi ko nga siya masyadong nakakausap. Pero bigla na lang lalapit sa'yo, alam mo, ikaw yung naging mentor ko. Ha? Pero parang di mo tayo nag-usap pa, hindi mo tayo nagkwento. Pero bigla na lang may lalapit sa'yo, ikaw ang mentor ko pagdating sa ganito. Kasi nakikita lang nila sa'yo, pero hindi ka naman, yung hindi mo sinasadya na i-mentor siya. Ayun. Kaya kasama talaga yung Na-experience ko rin yan. Hindi ko rin siya mini-mentor actually. Tapos sabi niya sa akin, morning devotion yun. Basta nakita kita, okay na ako. Basta nandiyan ka, yun yung sinasabi kong impact, na hindi ka kailangan nagtuturo, mahusay ka magturo, magaling ka sa ganyan. Hindi Yung buhay mo ay paano nakaka-impact. Yun ang tama sinasabi ni Rhea, kay bata ka, kahit bago ka lang. Kasi sa gusto mo, lalo na tayo, sa small church, may impact yung buhay ko sa'yo kahit hindi kita tinuturuan Tama man yung tinuro ko sa'yo o hindi, may impact yun So yung the very presence of a person makes him a mentor to the other. It's either you're mentoring the right things or you're mentoring the wrong thing. But definitely, you are influencing that person, whether you like it or not. Kaya hindi pwedeng sabihin, basta ako ito, wala akong pakialam. Hindi pwede May impact ang buhay mo whether you like it or Parang not. hindi ka kailangan magsalita pag nakita sa buhay mo yun. Oo. Tapos ang kasi, ang mentoring sa spiritual, meron siyang dalawang aim lagi. Equip mo yung tao, tapos encourage mo siya to work in the ministry. Kailangan yung dalawang yun maganap. Bago mo nasabi na, na-mentor ko siya ng tama. Kasi, equipping. Meron kasing mauuna kasi talaga equipping, tapos encourage mo siya sa ministry. Kasi may mga taong equipped na, tapos hindi naman nagpa-participate sa ministry. Hindi rin maganda yung ganon na equip na, kung bakit kailangang equip na siya, tapos mo siya, i-encourage mo siya sa ministry. Kasi ang mangyayari nun, magiging self-focus siya Kasi yung equip nga siya, saan mo gagamitin yan? So, yung faith ma-put in action. Oo. Pagka na-encourage mo siya na yung na-equip ka na ganyan, lahat ng meron ka ngayon, gamitin mo dito, doon niya malalaman actually sa ministry na ang dami ko pa palang mga kailangang maintindihan na hindi ko naintindihan. Pero hanggat equip lang siya, tas hindi siya nagpa-participate sa ministry, nafo-focus lang siya doon sa meron siya. Hindi naman yan nagagamit para sa glory ni Lord. So, it goes hand in hand. Equipping and encouraging to participate in the ministry. Yung isa naman, hindi siya equip, pero nagpa-participate sa ministry. Para kang parang isang team ng mga manlalaro na pumunta doon sa game nang hindi nag-ensayo. Ang mangyayari doon, mapapagod siya agad kasi hindi siya kondisyon. Hanggang sa pag napagod siya, ayoko na, susuko na. So ganun ka-importante yon na equip ka na, tapos sa mag-participate sa ministry. Yun lagi yung. Kaya kung napansin niyo, Dave, na sabi ko sa inyo nung mga nakaraan na may meeting tayo, actually, sabi ko, what you are doing, pwedeng gawin yan ng isang worker na. Pero, hindi namin talaga sinadya na worker ang mag-handle niyan kasi meron kayo, equip kayo So, kailangan mag-participate kayo sa ministry. Kung hindi, mananatili lang kayo sa equip lang.
And we are grateful sa privilege na maka-participate po sa awit ng pag-ibig. Awit po muna si or birthday muna tayo. Awit po muna si Ninong Ernie. Ayan. Dahil ako ang pinakamatanda. Sinong nag-mentor sa pagkanta? No? Mami Ligaya. Mami Ligaya. Kaya ako gustong-gusto to. Mamiligaya? Parang hindi naman. Hindi. Kaya nga sabi ko kanina it's the impact of her life, you know. Buhay Pati nga yung kanta ko sa mami kasi nga kaya ako napipili ito kaya very strong ang dating sa akin. Kasi it's all grace. Being a mentee, being a mentor, this are all grace. And all the process is by grace. Kahit na anong alam mo, anong galing mo, kung hindi ang grasya ng Diyos ang kikilos dyan, wala rin Hindi rin magiging maganda ang resulta. So, ang awitin ko ay biyaya mo'y sapat na this is a very strong impact because it's all grace. It's all grace from beginning up to the end. Biyaya mo'y sapat sa aming lahat. Biyaya mo'y sapat sa aming lahat. Walang katulad, biyaya mo, Panginoon. Biyaya mo'y sapat sa amin lahat. One more time. Pwede bang sabayan niyo kung tayong lahat? Biyaya mo'y sapat sa aming lahat. Biyaya mo'y sapat sa aming lahat. Walang katulad, biyaya mo, Panginoon. Biyaya mo'y sapat sa aming lahat. Biyaya mo'y sapat sa aming lahat. Amen. Thank you, Lord. Ayan. Bati muna tayo sa ating mga birthday celebrants for today, July 20. Ayan, happy birthday, Sister Jen Abuyabor. Ayan, sabay kainan tayo. Happy birthday, Jen! Ayan. Sister Wilhelma Caban. Wilhelmina Caban. Sister Marife Katabay and by Brother Ryan Daluso. Happy birthday din kay Jericho Marasigan. Happy birthday! Happy birthday. Yan, anak na bunso ni Sister Beth. Ayan, so Brother Bong, pasok!
Happy birthday, birthday! mga kapatid. Enjoy your day. Ayan, sige. Thank you, Lord. For this next segment, meron kaming ipe-play na video. Hindi nila alam ito. Ayan. So, ito yung mga kasama ko sa sa core group na may ito yung i-share nila yung mga wisdom and yung mga na-experience nila sa mentoring ni Ninang Ria and ni Minister Ernie. Welcome to... Saglit, Rox. Oh, Hindi pala to podcast, sorry. So, na-brief naman ako, hindi naman siya podcast. so this is a video message to sa mga kapatid natin sa Comfy, no? So, Hello po. hello sa Ako inyo po pala lahat. si Rox. Yeah, ako nga pala si Bong, anak ni Pastor Fred. So, we were asked by Brother Dave to give... Oh, actually me. I was asked by Brother Dave to give a little bit of message, no? Lalong-lalo na kay Minister Ernie tsaka kay Ninang Ria. And the topic is really about mentorship. Rox, ikaw ba? Have you been mentored by someone? Of course, my dad. Your dad, di ba? Yes. Who's your dad again, Rox? Haji Alejandro. Yeah, so, sige, Rox, can you describe how your father, Mr. Rico J. Puno, mentored you? Minentor niya ako yung reality in life. Yeah. Yung siguro sabihin na para maiksi lang naman. Yung lang naman regarding lang sa pagka bata ka, syempre may mga hinihiling ka, tapos di niya binibigay lahat 'yon. Kailangan paghirapan mo yung isang bagay. Yeah. Pag may gusto. Yeah. Yun, that's one lang naman. So, one sabi nga mentorship, Rox, is guidance. someone who guides, no? And provides leadership sa'yo. No? Yan yung ginagawa niyan. Tsaka, dyan kasi there's this called expertise or experience, no? That's involved in that, no? And usually, yung mga nagiging mentor natin are older than us. Yes. Di ba? Usually because of the experience and the things that they've learned sa buhay nila. So sabi nga dito, 'di ba, sa Colossians 3 verse 12, 'di ba? Nandito yung characteristics ng isang mentor, 'di ba? Dapat siya compassionate, kind, humble, may meekness, and of course, patience, no? Kailangan meron siya ng very important 'yon. So sa akin kasi, like, Minister Ernie and Ninang Ria has been, aside also from my dad and my mom, Minister Ernie and Ninang Ria has been a mentor to me for all these years, actually decades, no? Now that I'm on my mid-40s, I still look up to them. Yun kasi ang isa sa pinaka-importante for me na kahit paano, ang mga mentor mo is someone you really look up to. And that's, talaga yung pagpili ng mentor. Someone you really trust. Yes, exactly. And pagpili ng mentor, you can choose your mentor kasi, to be honest. But when you choose someone as your mentor, kailangan meron siyang tamang resume na para... So, gets mo? Kailangan meron siyang resume that fits the profile. Especially for us, Christians, we always have this na thinking na dapat ang maging mentor natin is really nakafocus talaga kay Lord. So sa mga makakapanood na itong message na to, especially kay Minister Ernie at kay Ninang Ria, thank you very much for mentoring me, and continue sa mga nanonood, please be mentored by your parents, by your pastors, your ministers, at yung mga taong talagang may deep concern sa inyo. Thank you very much. Thank you. Bye. Bye. Para sa akin, ang mentoring is a God-given privilege and an opportunity to share your experience with God and how you can actually guide someone, the mentee, towards being Christ-like. So, yan yung na-experience ko. Nabigyan tayo ng opportunity to serve sa core group. But at the same time, we're being mentored by Ninang Ria and your dad, Minister Ernie. And it's both an experience and a learning
experience. Yeah. Kasi as spiritual leaders, it's their responsibility to show us how to live, Right. you know, as close as possible kay Jesus Christ, and at the same time, yun yung charge nila sa atin to become mentors for other members ng Right. youth ministry. For me, Parang like it's a big realization or parang a big revelation for us na when we were going through these things, na parang bang we were just discussing it yesterday, na parang bang bakit tayo? And then Yeah. all of a sudden we were the ones who were mentoring other young people, and we're the ones also being tasked to do all these things na parang minsan ang hirap, and then we learn from them basically, knowing that they too can't do it by themselves. They needed the grace of God to be able to mentor us, and not just mentor us, but really in the reality of things, like ako dealing with my dad, it's, you know, dealing ako as a father and son relationship, tapos having to work in the ministry. So yun, it's really one thing na common sa kanilang dalawa na I learned about mentoring is the word accountability. yes, I'm not gonna say who the two of them said this, pero one of them said, if may ginagawa kami sa church, trust us because we're accountable to God. And that's something that I hold near and dear from what I've learned sa kanilang dalawa. Even growing up, you know, watching all these preachings kay Papa, laging sinasabi, it's accountability. It's like, I need to be accountable for the preachings that I share. Not just because it's my job, quote unquote, pero it's may responsibility siya na people will take this home and make decisions on their lives based on these things that they will hear on a 1 hour, 2 hour prayer meeting. So yun yung ako sa akin pinakamalaking takeaway dun sa mentoring was really the accountability. Especially when I think si Papa ko yata nagsabi nito, tipo, hindi mo kasi alam sino nakikinig sa'yo. So yun yung pinakamalaking takeaway ko sa ako, especially growing up with Papa. ako share ko siguro about kay Ninang Ria being our mentor, my mentors. Having a word, di ba? Right. Lahat tayo. Right. Laging, yan ang check and balance. May word ka ba kay Lord? Anong word mo kay Yes. Lord? Sabi di ba sa Psalms 119, Right. your word is a lamp To my feet. upon my feet and a guide. To my So, path. it's a lamp, Mhm. ilaw yan ng dadaanan natin, and a guide. Right. So every decision that we make, Especially decisions like this. any questions in life, kung nagdududa ka, bakit ganito si Lord, bakit nangyayari to, Right. she taught us to go back to the Word. Yes. Foundational yun na parang whatever we decide on, whatever the vision is, whatever the direction is, whether CSM, whether corporate, whether moving our families to a different country, it's always based upon the Word of God. Exactly. Yan ang isang napakahalagang foundation namin, not just being members ng core, but Right. as Christians Right. living in this world, na kailangan bumalik sa truth, Yes. sa Bible. You always go back to the Word. What does the Word say? Yeah. You know what a good mentorship is? A good mentorship is yung nagme-mentor sa'yo points you towards God. Hindi sila. Right. It's not about the mentor. It's about who God is, the person of Jesus Christ. If they're pointing you, if they're telling you to become more like Christ, then they're being a good mentor. Hindi nila sasabihin na sundan niyo yung sinasabi ko, or Look at me. parang gayahin niyo ako. Hindi. They point to Jesus Christ. Right. And that's what exactly what Ninang Ria and Minister Ernie did. They pointed everyone to Jesus Christ. Sa akin siguro, encouragement to, you know, whether you'd be CSM or whether you'd be asked, or, you know, when God speaks to you, and if you're encouraged to, you know, go in this ministry, we are living proof, and the person behind the camera is also living proof that nothing that you do for the Lord is ever useless. We will not be here in this country without Ninang Mila, Brother Lito, Brother Ernie, Sister Eloy,
toiling the sand, making the sand fertile for us na yung ang mga anak nila. They didn't see this for us, pero hindi nila alam that their service to the Lord was bringing their children to a promised land that neither of them could have ever imagined. Yeah. So, yun lang. I would encourage you na tipong, don't look at short goals. Parang you think that you will lose this if you do this ministry, whether it will be time, resources, or opportunities that you may have passed on because you're being asked to volunteer on this church work or parang ministry. We are living proof. We will not be here if it wasn't for those mentor sessions, for their patience with us. Yeah. 2, 3. Oh, I love you with the love of the Lord. Good morning, Jesus. Good morning po sa ating lahat, mga kapatid. I'm here to talk about the mentorship of Sister Ria and Minister Ernie. Nag-start sila as my CSM teachers until eventually, nung ako na po ay naging part ng CSM Corps, sila na yung naging mentors ko. Meron silang different styles of mentoring. At nung start ako kay Minister Ernie, yung type ng mentorship niya, for me, parang liberated mentoring. Meaning, binibigyan niya kami ng free hand sa mga task on hand. Kapag kung ano yung mga dapat gawin, ganyan. And then, eventually, kapag meron siyang nakikitang hindi tama, i-call out niya kami. And he also takes responsibility sa mas nakakataas. Kung sakaling kami yung may error. Sister Ria naman, siya yung inaalam niya yung strength ng bawat isa. Dinidiscover niya yung mga skills ng mga tao. And yun yung binibigay niyang assignments para ma-hone pa nila yung skills na yun. And kumbaga ma-maximize yung kung ano na yung meron sila. Both of them naging open and transparent sa aming core. Kahit naman worker na ako, hindi natatapos yung mentoring. And both of them were instrumental, malaking part kung ano ako ngayon, who I've become today. And yung continuous mentorship nila will definitely have a big impact kung magiging ano ako, because I know I still have a long way to go. So, ngayon na nagbe-mentor na rin, na-apply ko parehas yung style ng mentoring na nakuha ko sa kanilang dalawa. Kung ano yung na-experience ko na pag-mentor nila sa akin personally. So, ayun, thank you, Lord. Good morning, mga kapatid. So, I'm here to share what I have learned from Ninong Ernie, Minister Ernie, Brother Ernie as a mentor. He became our mentor nung nag-join kami sa core group. By God's grace, we were chosen, selected, and we responded to God's calling. Two main points ang lagi kong natatandaan na learning, dealing or working with Ninong Ernie. Number one is disciplined reaction. Na regardless of the situation that you're in, what will define you as a person, especially as a Christian, is your reaction. So regardless kung how bad the situation may be, it would depend on how you would react to the situation. So I always get reminded on how I react to situations, and I always self-assess because of that learning. Second, with Ninong Ernie would be he's very blunt and straightforward. But we like it. Nagsisigawan kami in a healthy way. Because that only means if it's very blunt and straightforward with you, hindi siya nagsusugarcoat, meaning he sees you in a level na matured ka. But if he is sugarcoating, meaning he doesn't see you at a level na kaya mong mag-take ng constructive feedback. So those are the two important things, and we've been very blessed na during the time that we started with CORE, he was there to mentor us, and that's one of the reasons why we are here still as a CORE member, is because of the learnings from him. By Sister Ria or Ninang Ria, over the past few years that I've known her, unang-una yung 1 Peter 2:2, be like newborn babies, always thirsty for the spiritual milk, so that by drinking it, you may grow up and be saved. Ang pinaka-lesson kasi dun is yung laging sinasabi ni Ninang Ria na dapat may pinagsusumikapan natin yung relationship natin kay Lord. Kasi nga, if you fix your personal relationship with the Lord will fix everything for you. Pero kailangan, pagsusumikapan mo yung relationship na yun. So, kailangan
thirsty ka lagi sa Word of God. Lagi kang maghahanap ng Word of God. Lagi kang a-attend sa mga manonood ka ng GMJ, Awit ng Pag-ibig, Bible Study, Fellowship, para ma-develop talaga yung relationship mo kay Lord. And she always says that kasi sobrang nagre-reflect yun to the type of woman she is. And I believe for us, women, of God here, especially sa community natin, she sets a very good example. For me, ang learnings ko pa sa kanya ay yung 3 R's that Sister Rhea is for me. Number 1, radiant. Kasi she exudes the presence of a strong, godly woman. Ganun. You can really say na sobrang soldier siya ni Lord and radiating yung presence niya. Second is relentless. Kasi she's very determined, not unwavering kahit anong sitwasyon presented to her. We have never seen her na mahina. So she's very relentless. Number 3 is remarkable. Kasi I know everyone would agree na when she teaches, it leaves a mark. She will pull you in na talagang makikinig ka sa sasabihin niya. All of this is because of her very, very good relationship and solid relationship with the Lord. And that's how well aware she is of who and what kind of God she is serving and that she has in her life. And I think everyone wants to develop and be of the same level as her. Na ganun ka-solid and ganun maging ka-solid na soldier ni Lord. So especially ngayon, she inspires a lot of women in the community. Kaya yun. Thank you Lord. Anong natutunan ko kay Ninong Ernie at kay Ninang Rhea? First kay Ninong Ernie. 2 things po kay Ninong Ernie. Number 1, natatakot ako pag nandiyan si Ninong Ernie. Not exactly scared, but yung presence niya kasi, parang naririnig ko yung umayos ka. Ayun. So, like pag may CSM monthly fellowship, tas na-late ako ng dating, hindi naman sa sisitahin niya ako, although minsan definitely sinisita niya kami. Ayan. But, nandun kasi yung awareness na, hala, ayan, lagot ka. I know kasi I could have done better. So, I think that is because, to me, he's a living example ng favorite quote niya. Dun sa book na, my utmost for His highest. My best for His glory, na gawa ni Oswald Chambers. So, that to me, is very true of him. Parang, isa siyang buhay na patotoo na kailangan yung ginagawa mo, nandun dapat yung excellence. Nandun dapat yung ibibigay mo yung best mo because binibigay mo yun, ginagawa mo yun para kay Lord. So that definitely reminds me of Brother Ernie. And then secondly, tinuruan niya rin po kami how to be leaders. Ayan. So of course, given na po yun na nabigyan ka ng opportunity na magturo, maging youth leader, but it did not stop there. At one point, he challenged us to train incoming youth leaders using yung 21 irrefutable laws of leadership ni John Maxwell. Ang sabi niya sa amin, dapat yung talents namin, hindi lang namin ginagamit at ina-apply sa workplace, but more so sa ministry. So, totoo naman, it did something to me kasi personally, because binigyan kami ng assignment, pinag-aralan namin yung subject, kami yung unang natuto. Ako personally, yung unang natuto. And even now, ginagamit ko siya. Mas ginagamit ko pa nga siya sa work, yung natutunan ko doon. Nakakatuwa kasi he really taught us to really become leaders, to think like a leader, to talk like a leader, to make decisions like a leader. Napakalaking impact nun sa akin, and it really helped me grow as a person. And then, kay Ninang Rhea naman, to me, she is like a living epistle. Ayan, so kung napag-uusapan ang mentoring, I think you do not always be together, but sometimes even watching what your mentor says, what she says, what she does, how she responds sa mga situation, I really learn so much. Yung pakikinig lang sa Good Morning Jesus, parang, ang dami kasi ni Ninang Rheang quotable quotes na, oo nga no, mapapa-oo nga ka. Ayun, so, like for example po, when I was younger, parang ang dami kong issue sa
sa buhay. Tapos, meron akong tinanong sa kanya. Tapos, ang sabi niya lang sa akin, sometimes God would make you experience something to prepare you for something else. Napaisip ako doon, tapos parang, oo nga, no. Ayun. And then, there was also another time na a friend of mine, he was very down. Tapos, parang umiiyak siya, tapos nandun siya, magkatabi sila, tapos katabi ako nung friend ko. Habang in-encourage niya yung friend namin, ayan. So, ang sabi niya lang, she just keeps on reminding to trust God, to pray, to wait, to keep the faith. And I was there listening. Nobody knew na ako din, down ako nung moment na yon. So, habang nakikinig sila, ako din tumutulo din yung luha ko. habang ini-encourage niya kami. Ayun, so, and then, nakakatuwa lang kasi, yung mga simpleng pagkakataon po na yun, at dami ko talagang natututunan. Na yun nga yung sinasabi ko, para siyang mga quotable quotes na mapapaisip ka kasi hindi siya diretsong sumasagot na, Sister Rhea, paano kapag ganito? Sometimes hindi niya sinasagot ng diretso. But instead, nagbibigay siya ng mga situational na tanong o kaya example na ikaw mismo marirealize mo. Oo nga, no? Yun nga yung dapat kong gawin. And it's all anchored sa mga pinag-aaralan natin sa Bible. Sometimes, there was even a time when she was asked a very difficult question about the ministry. And then she just said, don't worry, kay Lord itong ministry. He will take care of it. So, sa akin, si Ninang Rhea as a mentor, para siyang yung nakalagay sa 2 Corinthians 3:2-3 na written epistle written in our hearts, known and read by all men. Ayun, kasi to me, ipinapamuhay niya kung ano yung sinasabi niya, kung ano yung tinuturo niya. And then, because of that, natututo ako personally. Kasi, I just need to not just listen, but watch. Diba? How she actually responds. And nakakatulong po yun sa amin, especially sa ministry, kapag halimbawa, minsan may mga situation na nag-a-arise, so kailangan mo siyang desisyonan. Nandun yung guidance na, kasi ganun yung example na binigay niya. Ayan, so, with Sister Rhea, I learned to be very honest in my spiritual life, to seek God and live as a woman of God, whose faith is always anchored with God. So, thank you, Ninang Rhea, for guiding us, for sharing your life experiences with us, for encouraging us not just in the ministry, but also sa personal walk namin. And thank you rin, Ninong Ernie. You are like a father to me. We are so blessed to have both of you na nag-guide sa amin throughout the years. Thank you, Lord. Comment si Ninang Rhea. Sabi ko, Ernie, Teng, pwede na tayong mamatay. Sabi ko, masarap palang marinig yung eulogy habang buhay ka. Parang kinabahan naman ako bigla doon sa mga sinabi nilang lahat no? Thank you, Lord. Bago tayo magpaalam, gusto ko lang, sa lahat ng mga mentee, remember that your mentor is also being mentored by the Holy Spirit. Ang isang mentor na hindi nagsasubmit sa greatest mentor na Holy Spirit, malabo. So, yung 2 Timothy 2:2, na what we heard, what we have learned, yun lang naman yung pwede nating ituro. And maski sa SOF, pag may prayers kami, tandaan natin mga kapatid, to teach well and to relate well, one must focus on Christian maturity. Yun ang lagi kong, kasi wala man akong pwedeng sabihing susi. Ang pinakasusi po talaga is focused on your spiritual maturity. Kasi alam mo, kung lahat tayo matured, madalang tayong magtalo-talo, madalang tayong magsabihan ng hindi maganda sa isa't isa. Oo kasi hindi ako ang totoo, parang ganun ba ako sa inyo? Parang ganun ba ako sa inyo? Ako sa tingin ko kasi napakadami ko pang
kailangang marami pang babaguhin sa akin ng Diyos. At yan ay pinagpe-pray ko pa hanggang ngayon. Kasi talagang stricta ako. At saka matapang talaga ako. Hindi niyo pa ako inabot nung wala ako kay Lord. Pero yan hanggang ngayon din ay pinagpe-pray ko talaga yan. Kasi ako hindi ko naman din tinitignan yung sarili ko as a good mentor. Kasi sabi ko nga, madami pang pwedeng baguhin ang Diyos. At talagang nagpe-pray ako. Alam mo kung ano yung team song ko sa umaga? Kinakanta ko. Di ba sinishare ko sa inyo? Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak. And may the prayer of my heart always be, make me a servant today. Patulog ni Natalia yan. O yun. Kasi kailangan maging aware ka sa presence ni Lord lagi para ma-minimize yung mga supply, mga ayun. Thank you, Lord, din. Na-miss ko bigla yung mga kulokoy. Nakakamiss yung mga tatlong yan eh. Alam mo yan, tatlong yan. Nakita ko nang umiyak niya na tulo ng lahat ng tumutulo. Ayan. Thank you, Lord. No? Parang pag nagsalita, natutuwa ako sa corno. Parang kulang na lang pirma sa mga to eh, no? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, din kay Brother SJ. Brother SJ. Thank you, na Lord. nandito Shout ngayon. out. Alam mo, isa to sa mga kabataan na nag-declare noong bata siya na paglaki gusto niya maging pastor. Amen. Oo. At hanggang ngayon, kahit natutuwa ako sa mga bata kasi kahit nagtatrabaho sila, naging mentor din sa kanila yung father nila, tas lahat ng mga taong nakapaligid. Alam mo ba, Dave, dito sa loob, ang mga bata dito, lahat nung lumalaki, may hawak na instrumento. Kasi yun ang nakikita nila dun sa mga nauuna sa kanila eh. 'Di ba? O kagaya ngayon, time na, ayaw ko pa rin tumigil. Thank you, Lord. Ayan, sige. Before tayo kumanta ng ating closing, close muna tayo in prayer. Ayan, thank you, Lord. Again, thank you, Lord, sa araw na ito, sa mga na-share na wisdom, and for reminding us, Lord, na hindi namin kailangan maging perfect, but we just need to obey and have the heart na willing tumanggap ng teachings and guidance, and willing na gamitin ng Holy Spirit, Lord, magpag-guide upang mag-mentor at maging mentee at the same time, Lord. Thank you for continuing to teach us all the time, Lord, sa lahat ng iyong ways, lahat ng ginagawa mong favor, lahat ng tinuturo mo sa amin on everyday na buhay namin, Lord. Thank you sa mga kapatid na nandito, Lord, upang magbigay glory sa inyo. Thank you, Lord, sa lahat-lahat ng CSM na nanonood and mga Comfy family, Lord. Extend niyo po ang blessing sa lahat-lahat. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen. Ayan. Thank you, Lord din. Course, God bless, mga nagsend ng video. Si Yahweh, kasama'y mga anghel sa kanya nagpupuri. Banal, 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 Diyos na makapangyarihan. Ako'y makasalanan, di nararapat na masilayan siya. Ngunit sala'y pinawi niya, pinatawad, nilinis pa. At ang sabi niya, sinong isusugo? Narito ako, maglilingkod sa'yo. Narito ako, ako'y isugo mo. Narito ako, maglilingkod sa'yo. Narito ako, hahayo at ihahayag ang salita mo.
Diyos, ikaw lamang, yaman ng buhay kong ito. Narito ako, maglilingkod sa'yo. Narito ako, akong isugo mo. Narito ako, maglilingkod sa'yo. Narito ako, pahayo at iyayag ang salita mo. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Have a great weekend, mga kapatid. Thank you, Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.